Amen. Praise God. Nakakatuwa po si Lord na nandito na naman po ulit ako, no? Talagang napakatagal po. Napakatagal po bago po muli ako nakapag-message dahil sa sobrang busy po, di ba po? Lagi pong tinuturo sa atin, no? Ng, ng, ako po nagpupuri po ako sa Panginoon sa church natin dahil, alam niyo po yon, tinuturo po sa atin yung mga dapat nating i-prioritize, di ba? Na si Lord, yung relationship natin kay Lord, yung family natin, yung school natin, and then lastly, yung ministry. So, sobrang blessed ako ngayon kasi hindi ko alam, yan na naman, di ba? Ngayon na nga lang aakyat ng stage dito, tapos naluluha na agad. Naku, ano ba yan talaga? Pero napakabuti ng Panginoon, no, sa buhay ng bawat isa sa atin kasi pansin niyo po ba napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa atin palagi? Na every time na i-open natin yung salita niya, na i-open natin yung word niya, talagang nabe-bless tayo, nafe-feel yung mga parts natin, di ba? Talagang nabubuo tayo. So, napakabuti ng Panginoon dahil I believe na itong mensahe na to na ibinigay niya sa akin ngayon ay para sa bawat isa sa atin. Kasi, alam niyo po, kanina binabasa ko to, sabi ko, Lord, bakit bakit paikot-ikot sa heart ko, Lord, yung salita na, who is the greatest in your kingdom? Paulit-ulit na umiikot sa puso ko yung salita na, who is the greatest in the kingdom of God? Paikot-ikot po siya sa puso ko. Tapos sabi ko, ha? Di ba minsan may mga sinasabi sa'yo si Lord, minsan may alam niyo po yun, minsan may pinaparinig sa'yo si Lord na mapapasabi ka na lang na, ha, bakit ganun? Diba? Bakit ito yung naiisip ko? Bakit ito yung binibigay sa akin ng Lord na sa devotion ko today? Bakit ito yung binibigay sa akin ng Lord na mensahe ngayon sa araw na to? So, ayun, itong message na to, I believe si Lord talagang meron siyang gustong ipakita, meron siyang gustong ipaunawa para sa bawat isa sa atin. So, ayun po, bago po ang lahat, no, sige po, basahin po natin yung salita ng Panginoon sa Matthew chapter 18, verse 1. Alam ko po, ang bawat isa sa atin na nandito, familiar po tayo sa word na to, sa Matthew chapter 18. Sige po, punta po tayo sa New King James Version. Sabi dito sa Matthew 18, verse 1, sabi diyan, at that time, the disciples came to Jesus saying, who then is the greatest in the kingdom of heaven? Sino daw pong pinakadakila? Di ba? Pinakadakila sa kingdom of heaven. Sige, diretso po natin, verse 2. Then Jesus called a little child to him, set him in the midst of them, and said, assuredly, I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Diyos na tunay at magpakailanman na dakila, na tapat, na hindi nagbabago, Panginoon. Lord, sa oras na to, Lord God, Lord, alam namin na naririto ka, Panginoon, Lord God, sa aming kalagitnaan at nais mo, Panginoon, na marinig namin sa oras na to, sa gabing ito, ang iyong tinig, Panginoon. Lord, right now, Lord God, I pray, Lord God, na ibuksan mo ang aming mga isipan at ang aming mga puso upang marinig ang iyong tinig. Upang, Panginoon, Lord God, na sa pamamagitan ng mga salita mo ay ma-enlighten kami, mas kami, Panginoon, Lord God, ay lumalim sa'yo, mas ma-inlove kami, Panginoon, Lord God, na mag-grow closer sa'yo, Panginoon. Lord, sa oras na to, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, Lord God, na hindi ako, Panginoon, hindi ako ang maririnig, Panginoon, ng bawat isa na nandirito, kundi ikaw lamang, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon. Kaya sa pamamagitan ko, Lord, sa oras na to, nagpapakumbaba ako sa iyong harapan at nagpapagamit, Panginoon, Lord God. Lord, dalangin ko na sabihin mo sa akin, i-reveal mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang nais mo na aming maunawaan, ang mga salita mo na nais mong maitanim sa aming mga puso. Lord God, sa oras na to, Lord God, I pray, Lord God, na buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Panginoon, Lord God. Lord God, hindi lamang para maunawaan,
kundi para maisabuhay namin ang bawat salita na ibinibigay mo sa amin sa oras na ito, Panginoon. Lord, tunay nga na ang salita mo, Panginoon, Lord God, ay magagamit namin sa buhay namin, sa lahat ng ginagawa namin, Lord God. Kaya sa oras na ito, Lord, we pray sa tenga, Panginoon, Lord God, na nakakarinig, Panginoon, Lord God. Lord, sabi mo sa iyong salita, Lord God, kapag narinig namin ang iyong tinig, Lord God, pag narinig namin ang iyong tinig, Lord God, dapat, Panginoon, Lord God, ay buksan namin ang aming mga puso, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord God, Lord, hayaan mo ng iyong banal na Espiritu ay dumaloy sa bawat isa sa amin, Lord God. At tunay nga na maranasan namin na sa pamamagitan ng salita mo, Lord God, ngayon pa lang, sa word mo, Panginoon, Lord God, ay mapuspos na kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, sa oras na ito, I pray, Lord God, Lord God, na matanim, Lord God, hindi lamang sa mga naririto, kundi sa mga nanonood sa FB Live, Lord God. Matanim sa kanilang salita mo. And Lord, we pray, Lord God, na hindi lamang mga members namin, kundi, Panginoon, Lord God, marami pa kaming ma-reach, Lord God, na mga tao through our live streams, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, salamat sa mensahe na binibigay mo para sa bawat isa sa amin. At naway magbigay ito, Panginoon, Lord God. Magbigay ito ng liwanag, Panginoon, Lord God, na hindi namin madidescribe, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, sa salita mo na punong-puno ng lakas, punong-puno ng buhay, punong-puno ng kapangyarihan. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, Lord God, sa oras na to, Panginoon, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay maglingkod sa iyo, Panginoon, at makaparinig ng salita mo, Panginoon. Salamat po, Lord God. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Napakabuti po ng Panginoon, no? Napakabuti po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil, alam niyo po yun, araw-araw, meron siyang new, alam niyo yun, binibigay sa bawat isa sa atin na bagong matututunan natin. Sa araw-araw, binibigyan tayo ng Panginoon ng panibagong mga salita niya na talagang, alam niyo po yung minsan may isip mo na, grabe ka Lord, no? Na dati pa to nangyari, itong salita mo, pero hanggang ngayon, mararamdaman pa rin ng bawat isa sa amin na tunay nga na buhay ka. Amen po? So, alam niyo po, kahapon, sino po dito nakapakinig ng mensahe kahapon ni Pastor Rodel? Di ba po? Na sabi doon, di ba, tinanong nung isang mayaman na lalaki, tinanong niya kung ano yung kanyang gagawin para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Di ba po? Di ba? Alam niyo po, talagang, talagang si Lord, alam niyo po yun, na-bless po ako kahapon kasi, alam niyo po yun yung ni-reveal sa akin ng Lord during that time na si Pastor Rodel po ay nag-share ng word. Alam niyo po, doon ko na, ilang years po, katulad po ni Pastora Stella, no, na sa ilang years po na nababasa ko, yun talagang ang revelation po sa akin ng Lord. Ang binibigay sa akin ng Panginoon tuwing nababasa ko po yun. Di ba? Ikaw na nasa ministry ka, di ba? Ikaw na nasa, may tawag dito, ikaw na naglilingkod na kay Lord, ginagawa mo na, sinusunod mo na yung salita niya, di ba? Hanggang parang tinatanong ka sa pamamagitan ng message ni Pastor Rodel kahapon, parang tinatanong ka na hanggang kailan at hanggang saan. Di ba? Mukha kayanin na maglingkod sa Panginoon, na sumunod sa Panginoon. Di ba po? Kasi, alam niyo po, hindi biro yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon eh. Pero ayun na nga yun eh. Di ba? Ang tanong sa atin, hanggang saan mo ba kakayanin? Hanggang saan? Hanggang kailan? Di ba? Kapag ba may pinagawa sa'yo si Lord na talagang napakahirap, di ba? Magpapatuloy ka pa rin ba sa pagsunod sa kanyang salita? Katulad ba nung lalaki, nung mayaman na lalaki na nandoon sa salita ng Panginoon, di ba? Katulad ba niya ay kapag dumating na tayo sa point na napakahirap na ng pinapagawa sa atin ng Panginoon na parang tila ba hindi na natin kaya yung pinapagawa ng Panginoon, tatalikuran na ba natin siya, di ba? Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon kahapon. Pero ngayon naman sa oras na to, kung ang tanong kahapon, paano ba? Di ba? Ang tanong po, ano ba ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Di ba yun po yung tanong nung lalaki? Sabi niya, mabuting guro eh. Mabuting guro. So, dito naman, ang tanong naman dito sa mensahe na to, sabi dito sa verse 1, sige punta po tayo, sabi dyan, who then is
the greatest in the kingdom of heaven? Ayun po yung tanong natin ngayon. Sige po, lipat po natin sa above. Above. Sabi po dyan, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? So yun naman po yung tanong natin sa araw na to. Di ba? Kung tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, di ba? Sino nga ba? Di ba? Sino nga ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Sino nga ba ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Sino nga ba, di ba? Sino nga ba yung greatest sa kingdom of God? So yun po yung tanong natin sa araw na to. Di ba? So sabi dyan sa salita ng Panginoon, sabi dyan sa verse 1, sabi dyan, nang oras na yun lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Di ba pag tinatanong mo dito sa mundong to, dito sa world na to, sa setting dito sa mundo, pag tinanong mo, who is the greatest? Di ba? Ang masasabi nila sa inyo, yung mayroong mga pinakamaraming achievements, yung may mga pinakamaraming narating sa buhay. Di ba nga kapag nag-search ka, who is the richest? Di ba? Who is the richest person in the world? May lalabas dyan. Di ba? May lalabas dyan. It's either si Elon Musk, di ba? Di ba? Dami eh. Baka si Bill Gates or iba-iba man yan. Pag nagtanong ka, masasagot mo agad. In this worldly setting pag tinanong mo na kung sino bang pinakamayaman, sino bang greatest, may sagot agad eh. May answer agad. Sa Google, di ba? Sa internet, may sagot agad. Pero dito sa tanong na to, ang tanong dito sabi, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Di ba? Pag tinanong sa'yo, sino nga ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Meron ka bang question sa puso mo? O nga no, sino ba? O nga no, sino nga bang pinakadakila sa kaharian ng langit? Pero mga kapatid, ang revelation sa akin ng Panginoon sa oras na to, dapat alam natin kung sinong pinakadakila sa kaharian ng langit. Ayun po. So, alam niyo po, nung binabasa ko to, sabi ko, bakit sila nagtatanong? Bakit sila nagtatanong yung mga alagad ni Lord? Bakit sila nagtatanong, sinong pinakadakila sa kaharian ng langit? Imaginein mo, buo tayo dito, buong congregation natin. Lalapit tayo kay Pastor Negs. Pastor Negs, sinong favorite mo? Di ba yung mga ganun? Parang ganun po yung situation dito ni Lord eh. Sinong favorite mo? Di ba yung mga ganun po? Parang, bakit nila natatanong to kay Lord? Yung ganung reaction po habang binabasa ko to kanina, sabi ko, sumasakit rin kaya siguro yung ulo ni Lord sa mga alagad niya. Nagagano na po yung reaction ko kanina eh. Pero, alam niyo po talaga, bilang isang Kristiyano, may katotohanan talaga to, di ba po? Minsan na kahit alam na natin yung isang bagay, na ni-reveal na sa atin, ganyan straight ni-reveal sa atin kung ano talaga yung sagot sa tanong. Pero tayo mga Kristiyano, makukulit tayo. Tatanong pa rin talaga natin, talaga po, ano po ba to? Ganyan, di ba? Kasi, natural na sa atin yun ng mga tao na talagang, alam niyo, mapapasabi ka na lang na, di ba? Minsan alam na natin, tatanong pa din, ni-reveal na sa'yo ni Lord, tapos sasabihin mo, pwede po ba, totoo kaya na sinabi sa akin ni Lord na ganito? Sabi ko, parang masasabi ka na, paano ko malalaman ko? Di mo parang, ikaw yung sinabihan ni Lord yung mga ganun po. Pero alam niyo po, nature po talaga natin yung bilang mga tao yung kakulitan. Pero alam niyo, buti na lang mapagmahal ang ating Diyos, mahabagin ang ating Diyos na naiintindihan niya tayo. So habang binabasa ko ito, sinong pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinanong nila yun? Talaga, Lord? Sabi ko. Habang gumagawa po ako ng message ko kanina, kasi tinapos ko yung mga kailangan ko gawin. Tapos, habang ginagawa ko to, sabi ko, napapakamot ako ng ulo, sabi ko, itong mga alagad talaga na to, ni Lord. Makikita talaga natin na yung mga tao talaga, alam niyo po yun, na kung anong mga nangyari dati, talagang nangyayari din talaga siya sa present. Di ba po? Na talagang makukulit talaga tayo. Pero ayun nalipat ko po yung aking binabasa. Pero yun po, sabi dito, sinong pinaka-dakila sa kaharian ng langit? Kaya, ang ginawa ni Lord, para sagutin yung tanong ng mga alagad, di ba? Para masagot yung mga tanong ng mga alagad niya na,
tinanong siya kung sinong pinakadakila ng langit, kumuha siya ng magandang sample, di ba po? Kumuha siya ng pinakamagandang sample para ipakita kung sinong pinakadakila sa langit. Sige po, punta po tayo sa verse 2. Ang sabi dyan, tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Imaginin mo ang tanong ng alagad. Sinong pinakadakila sa langit? Tapos, iharap sa'yo ng Panginoon, dinala niya sa'yo isang maliit na bata. Imaginin mo, sa setting na yan, yung mga taong nakapaligid kay Lord, may mga naging experience na yan sa buhay. Yung ibang kasama ni Lord, baka ano yan, may kayamanan yan. Yung ibang kasama ni Lord, baka mamaya, pinakamatalino yan sa kanilang lugar. Tapos, tinanong nila, sinong pinakadakila? Tinawag ni Lord isang maliit na bata. Di ba? Isang maliit na bata. Specific, maliit na bata. So, pwede natin siyang sabihin natin yung bata na talagang inosente pa. Yung bata na talagang wala pang alam. Alam niyo yun? Tinanong ka, sinong pinakadakila ang inilagay sa harapan mo? Yung alam mong walang alam sa lahat. Walang work. Wala pang education. Yung nilagay sa'yo sa harapan, nilagay ng Panginoon sa harapan nila. Isang bata na walang kayamanan. Ang matuturing nga lang na kayamanan ng isang bata, di ba? Ang kanyang mga magulang. At kung ano ang meron ng kanyang mga magulang. So, paano naging dakila yun? Di ba? Mapapatanong ka, paano naging dakila ang isang maliit na bata? Di ba po? Ang tanong ng mga alagad, sinong pinakadakila sa kaharian ng langit? Tapos, kung ako siguro nasa sitwasyon, tapos ihaharap mo sa akin, Lord, isang maliit na bata? Di ba? Na walang experience, walang narating sa buhay, na wala kahit ano, di ba? Mapapaisip ka, Lord, niloloko mo ba ako? Yung mga ganun. Lord, binibiro mo ba kami? Lord, ang ayos, parang gusto mo sabihin, Lord naman, ang ayos-ayos ng tanong namin, bakit maliit na bata yung nilagay mo sa harapan namin? Pero alam nyo, dyan ko napatunayan yung salita ng Panginoon. Na ang Panginoon, hindi namimili sa paningin ng tao. Di ba? Amen? Kitang-kita nyo dito eh. Ang ganda-ganda ng tanong ng mga alagad na, sinong pinakadakila sa kaharian ng langit? Tas ang ihaharap sa'yo ng Lord, bata. Kaya nung binabasa ko yan huge revelation din sa akin ng Lord. Na totoo talaga na ang Panginoon hindi tumitingin sa kung anong anyo, sa kung anong karanasan, sa kung ano ang meron itong taong ito, itong batang ito. Alam niyo kung anong nakita ng Panginoon sa batang yan? Ang kanyang puso. Imagine ninyo, tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga alagad ng Panginoon na naririto. Sometimes, nararanasan natin na nafe-feel natin na, Lord, am I worthy to be called as a pastor, as a worship leader? Minsan tatanungin mo, Lord, am I worthy to be called as an evangelist? Am I worthy to be called bilang leader sa tahanan mo? Pero pinakita dito ng Lord, verse 2 pa lang tayo, pinakita na dito ng Lord, that the Lord does not look on the outward appearance. Na ang nakikita ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay ang puso ng bawat isa sa atin. You can be great. You can be the greatest of them all. Ikaw yung pinakamaraming experience. Ikaw na yung pinakamaraming nalalagay sa resume mo. Di ba? Marami ka nalalagay sa resume mo. Vice President ka na ganito. Ganito na yung mga naranasan mo. Naging leader ka ng ganitong field. Marami kang malalagay. But as you can see sa word ni Lord, verse 2 ka pa lang, may kita mo, nilagay ni Lord, maliit na bata. Anong meron sa batang ito? Anong meron? Pag tinanong mo si Lord, Lord, bakit siya? Diba? Minsan, for example, may dalawang tao. Diba? Itong taong ito, napakagaling niya. Napakagaling niya sa lahat ng bagay. Lahat meron siya, mayaman siya. Samantalang itong taong ito, mahirap lamang siya.
Ang tanging may pagmamalaki niya lang ay mabuti siyang tao. Imagine ninyo, dalawang taong yan. Itong mayaman na to, mayaman siya, ma-experience siya, pero magaling siya magsalita, pero pinili ng Panginoon itong taong walang-wala para sa paningin ng mga tao. Itong taong ito na sa paningin ng iba ay walang edukasyon, di ba? Madalas ganun yung pinipili ng Lord eh. Doon mo mapapatunayan na pinipili ng Panginoon ang mga hangal upang mapatunayan na yung katalinuhan ng sanlibutan na ito ay walang-wala sa Kanya. Amen po? You can see, dito kita mo na agad that the Lord chooses hindi dahil sa outward appearance mo, sa kung gaano kahaba yung explanation mo about sa sarili mo. But the Lord chooses kung ano yung nakikita niya sa puso mo. Amen? Minsan kasi, alam niyo, nung isang araw nga magkakasama kami nung kaibigan ko, tsaka nung teacher ko, naglalakad po kami. Kasi graduation. Sabi nung teacher ko, ano ba tong mga batang ito? Naglalakad. Hindi ba sila naiinit? Kasi po ang init po nun eh. Hindi ba sila naiinitan? Kasi, tapos na po yung graduation. Tapos, as in lahat ng medals andito. Bit pa po nila. Wala naman po tayong problema doon. Kasi, di ba, syempre, proud lang sila. Pero bit nito. Na-realize ko, ganun talaga tayo dito sa mundo, no? Gusto nating ipakita sa lahat ng tao na makakasalubong natin. Gusto nating ipakita sa lahat ng tao na may encounter natin na ako to. Magaling ako. Matalino ako. Ganito ako. Di ba? Sometimes, di mo alam, hindi na natin alam kung, ano di ba? Minsan sa atin, sa sarili natin, di na natin maintindihan kung confident ba tayo or minsan mahina yung loob. Di ba? Alam niyo, pero na-realize ko, oo nga no, tayong mga tao, madalas tayong ganito. Masyado tayong nafo-focus sa kung anong nakikita natin sa panlabas. Di ba? Lalong-lalo na po sa social media, kung anong nakikita natin sa mga post doon, masyado tayong nagpapabilib, di ba? Pero, what if ma-explore natin kung ano yung nasa totoong buhay niya? Kung ano talaga siya sa totoong buhay. Di ba? Sa na-realize ko na hindi lahat, tawag dito, parang nung nakita ko yung taong to, sabi ko, masyadong, alam niyo yun, yung generation namin yun, masyado na kaming nagre-rely sa achievements. Sa kung gaano kalaki yung mararating mo sa buhay. Sa kung gaano kakakaling. Alam niyo po, ang dami nagsasabi sa social media ngayon na hindi tayo nagmamadali sa buhay. Pero sa totoo lang, dahil sa mga sinasabi nila, parang mas lalong, alam niyo yun, parang mas lalong nagpapagaling na nagkakaroon ng kompetensya, di ba po, sa lahat ng mga bagay. So, na-realize ko, sabi ko, yung madalas tayong mga tao, pinahalagahan natin talaga kung ano yung makikita sa atin, kung ano yung iisipin sa atin ng mga tao on the outside. Pero nung na-realize ko dito, habang binabasa ko to, sabi ko, grabe ka, Lord. Lahat po talaga ng kaisipan ng mundong ito, ng mga tao na nandito sa mundong ito, di ba? Lahat ng mga nilagay ni Satan dito sa mundong ito, talagang taliwas po sa kung anong nais ng Panginoon para sa atin. Amen? So bilang mga Kristiyano, no, dapat po natin laging tandaan na yung wag natin hingin yung validation ng mundong ito. Okay lang na ikaw ang pinakamahina sa mundong ito. Okay lang sa paningin ng mga tao, ikaw ang pinakamaliit sa mundong ito. Pero, pag tinignan ka naman ng Panginoon, di ba po, talagang grabe. Nakikita ng Lord ang liwanag sa buhay mo. Amen? So, habang binabasa ko to, sabi ko, maliit na bata. Specific talaga si Lord. Di ba? Maliit na bata. Sabi ko, bakit, Lord? Bakit maliit na bata ang nilagay mo dyan? Di ba? So, sige po, punta po tayo sa verse 3. Di ba? Pag sinabi kasi nating bata, parang may isip mo na, paano naging dakila ang isang bata? Bata nga yan. Wala pang
nangyayari, di ba? Nagsisimula pa lang sa buhay na yan, di ba? Pero yun, sinabi pa rin ng Lord dito sa verse 3, sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ulitin po natin. Verse 3, sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga batang to, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ano nga po ulit tanong ng mga alagad? Ano pong tanong ng mga alagad? Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Pero ano munang sinabi ng Lord? Sinabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago, maging katulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Naintindihan niyo po yung sinabi ng Lord dyan? Inunang sinabi ng Lord ng kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit, kapag daw po tayo hindi nagbago at naging katulad ng mga bata. Sige, basahin po natin yung sunod na verse. Saka lang po sinabi ng Lord David dyan, sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siya'y pinakadakila sa kaharian ng langit. Sige po. Taas po natin muna unahin po natin yung unang sagot na Lord. Imagine po ninyo, inunang sinagot ni Lord na hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Di ba po? Di ba kayo nagtataka bakit nauna ni Lord sagutin ang tanong nila, sinong pinakadakila? Pero ang sabi dito ni Lord, magdibang maging katulad kayo ng mga batang ito, kaya hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Bago niya sinabi na maging dakila. Di ba po? Bakit? Bakit po? Kasi, kung iisipin po natin na maigi, wait lang po, nahuhulog yung papel ko. Kung iisipin po natin ng maigi, di ba? Gusto mo nang i-point out ni Lord dito sa bawat isa sa atin kung paano tayo makakapasok sa kaharian niya. Amen? Bago niya sinabi, yung kung sino yung pinakadakila. Mamaya ko po i-explain kung bakit sinabi ni Lord yun. Pero unahin muna natin to. Sabi dito, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, hindi kayo makakarating sa kaharian ng langit. Bakit? Alam na bawat isa sa atin kung bakit hindi makakarating ang bawat isa sa atin kung di tayo magiging katulad ng mga bata. Bakit? Dahil kapag tinanggap mo ang Panginoon, nahingi ka ng kapatawaran sa mga kasalanan, nilinis ka ng Panginoon. You are like a child. Cleanse sa mga kakasala. Di ba? Yung binalik ka ng Panginoon doon sa innocence. Di ba po? Sa nilinis ni Lord lahat ng kasalanan na meron ka. Kaya ka makakapasok sa kaharian ng langit dahil tinanggap mo ang Diyos, nilinis ka niya, pinatawad ka niya sa mga kasalanan, at tinanggap mo at nanampalataya ka sa Kanya. Amen po? Tulad ng isang bata, binalik ng Lord yung purity ng bawat isa sa atin. That is why, kung hindi tayo magiging tulad ng mga bata, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Diba? Ano ba ang mga bata? They are innocent, they are pure. Diba po? Na, kapag binigyan sila ng gift, ano yung meron sa kanila? Diba? Tinatanggap nila yun with joy. Tulad ng isang bata, dapat ganun, kung gaano siya ka-joyful na tinatanggap niya ang isang gift, ganun din dapat nating ka-joyful tanggapin yung salvation na nagmumula sa Lord kasi gift niya yun. Amen? So, kaya sinasabi dito na kaya naman hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit dahil kung hindi tayo magiging katulad ng mga bata na innocent, na pure, na walang kaalam-alam sa mga kasalanan, hindi tayo makakaabot sa kaharian ng Diyos. Amen? Dahil ang Lord, di ba po, yun nga sinasabi ko po sa bawat isa sa atin, tinitignan ng Lord ang heart ng bawat isa sa atin. Di ba po? Like a child. Humble ba tayo? Kaya ba nating magpakumbaba sa harapan ng Panginoon? Di ba po? Katulad ba ng isang bata, kaya ba natin magpatuwid sa Panginoon? Kaya ba natin magpadisiplin sa ating Ama na nasa langit? Amen? Katulad ba ng isang bata, kaya ba nating magpatawad ng mabilis lang na parang nag-away lang kayo sa laro na patintero, di ba? Yung mga bata, pag nag-aaway, pag naglalaro, saglit lang yan. Di kita bate, tas mamaya-maya makita mo sila naglalaro na ulit.
Katulad ng mga bata, kaya ba natin yung gawin? Diba? Ayun ang gusto ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. So we can receive yung eternal life at makapasok tayo sa kaharian ng langit. Kailangan tayong maging katulad ng mga bata na walang alam sa kasalanan, na hindi imulat sa kasalanan. Na tila ba isang bata na ang nais lamang ay sumunod sa kanyang ama. Na sumunod sa inuutos ng kanyang mga magulang. Amen po? Alam ko po, di ba, may mga times na ang mga bata nagkakamali sila. Pero yun nga yung gusto ng Lord Na katulad ng isang bata, kapag tayo nagkamali, tayo ay matutuwid. Amen po? So kaya kailangan natin maging katulad ng mga bata. Kasi ano bang mga qualities ng mga batang yan? Kitang-kita natin, di ba? Kung paano sila magmahal, kung paano sila magbigay ng, alam niyo po, hindi ko na kailangang i-explain ng kasi alam na natin Alam na natin kung ano yung behavior, kung anong meron ng mga bata. At sabi ng Lord, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi raw po tayo ganun. So kailangan pala natin baguhin yung ating mga mindset. Amen po? Pinurify tayo ni Lord sa ating mga kasalanan, maging katulad tayo ng mga bata. Alam mo po, di ba, may kanta, Find Me Like a Child Again. Di ba? Di ba? Alam ni Kuya, gumingiti si Kuya JV kasi alam niya Sabi sa kanta, Find Me Like a Child Again. Full of wonder, full of innocence. Di ba? Katulad ng isang bata, before tayo mag-grow, before tayo mapunta doon sa mundo na narami tayong nalalaman, kailangan bumalik tayo sa pagkabata when it comes to serving the Lord. Na pure in ways, diba? Undefiled in the ways, na talagang sumusunod lang tayo at nagpapaguide sa ating Panginoon. So, kailangan hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sige po, diretso po natin. Verse 4. Sabi dyan, sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Alam niyo po kung anong revelation sa akin ng Lord kung bakit naunang sabihin ng Lord yung makapasok sa kaharian ng langit kaysa sa kung sino yung pinakadakila sa kaharian ng langit. Dahil kapag nalaman mo na yung kaparaanan kung paano ka makakapasok sa kaharian ng langit, alam mo na kung sinong pinakadakila sa kaharian niya. Hindi na tayo magiging katulad ng mga alagad, Lord, sino pong pinakadakila sa kaharian mo? Imagine niyo po, when you receive the kingdom of heaven, when you receive salvation, alam mo na kung sinong pinakadakila sa kaharian ng langit. Why? Bakit? Bakit po? Dahil wala namang ibang pinakadakila sa kaharian ng langit kundi ang lumikha sa atin. Amen po, di ba? Amen po, di ba? Walang sino man sa atin, kahit sabihin natin, for example lang si JB. Si JB, nagpunta siya sa milyong-milyong mga bansa. Milyon. Hindi ko nga alam kung ilan yung number ng mga bansa sa buong mundo, pero sabihin na nga po nating milyon nga po. Di ba? Nagpunta siya sa milyong-milyong bansa. Si Pastor Jimmy naman, billions. Ibig sabihin ba nun si Pastor Jimmy nang pinakadakila sa kaharian ng langit? Di ba hindi? Bakit? Kasi po, ang pinakadakila na nandoon sa langit ay kung sinong lumikha sa atin. Amen po? Alam niyo po, revelation sa akin ng Lord yan Revelation sa akin ng Lord na if you know kung paano ka makakapasok sa kaharian ng langit, na kung alam mo kung paano mo na-receive yung salvation, never mo tatanungin ng Panginoon, sinong pinakadakila doon? Dahil alam mong siya at siya na nga. Amen? Sige nga, pupunta po tayo sa Mark chapter 9, verse 33. Same scenario po dito. Mark 9:33. Mark 9. Tinatanong ko nga po yung sarili ko kanina kasi nabasa ko kanina, kung sino man magpakumbaba ng katulad sa mga bata ay magiging pinakadakila sa kaharian ng langit. So parang sabi ko, Lord, nakakabaliw pala talaga. Lord, kapag ako po lang talaga yung nagbasa ng salita mo, nakakabaliw talaga. Totoo talaga siguro yung sinasabi. Pero joke lang po yun
Kasi po, meron pong mga religion na sinasabi nila, ay naku, pag nagbasa kang Bible, mababaliw ka. Totoo po yan. May mga na-encounter po ako na mga sa Calao, lalong-lalo na po, sabi po nila, alam mo ba dun sa may barangay na yun? Kasi yung ano na yun, matanda na yun, nagbabasa yan ng Bible. Tapos tignan mo ano nangyari ngayon. Alam niyo po kung anong nangyari? Nabaliw daw po, kakabasa ko, totoo kaya? Pero alam niyo po, hindi po totoo yun. Depende na lang kung paano mo binabasa ang salita ng Panginoon. When you read the Bible for your own gain, para pag-aralan lang na, para may maidebate ka lang. Alam mo ba yung mga ganon? Para may masagot ka lang kapag natanong ka. Yung wala sa heart mo na, ay magbabasa ako kasi I want to glorify the Lord. Gusto ko sundin yung salita ng Diyos. Hindi yun yung, ang mangyari talaga sa atin, mababaliw po talaga tayo. Lalo na po pag ang binasa natin, Songs of Solomon's. Di ba? Yung parte doon, ano ibig sabihin nun? Sasabihin mo, hindi ko maintindihan, Lord. Lord, ang sakit na talaga sa ulo ko. Alam mo, sasagutin ka ng Lord, anong ginagawa ng Holy Spirit? Ayaw mo kasi magpatulong sa Holy Spirit, kaya nahihilo ka nakakabasa ng Bible eh. Di ba minsan, guilty tayo na babasa lang tayong Bible. Kasi di mo naiintindihan, move ka lang ng move. Kasi tawag dito, gusto mo lang magbasa, pero wala sa heart mo magbasa. Pero pag once na dumulog ka talaga kay Lord, then you read the Word of God, alam mo, magugulat ka na. Hala, yun lang pa. Ayun pala yung gustong sabihin ng Lord, di ba? So yun, ang dami ko na pong kwento. Tuloy na po tayo dito sa verse 33 ng Mark chapter 9. Same scenario po, sabi dyan, nakarating sila sa Capernaum at nang siya'y nasa bahay na, ay tinanong niya sila, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? So yan na, lagot kayo kay Lord. Anong pinagtatalunan ninyo sa daan? Sabi sa 34, ngunit sila ito mahimik sapagkat sa daan ay pinagtatalunan nila kung sinong pinakadakila. Imagine ninyo po, naglalakad-lakad tayo, no? Ay, si Ate Lenny, siya yung pinakadakila kasi siya yung maraming pinag-pray. Hindi si Sarina kaya kasi marami na siyang funeral na nasharean eh. Yung mga ganun. What if po ganun po kaya yung nagiging situation nila? Hindi, pinakadakila si Ate Jenna kasi ang dami niya ng nasharean ng mga tao, di ba? Pero, di ba nakakatawa kung iisipin natin, ang kulit pala din nila. Mapapaisip, ang kulit din pala talaga nila. Sige po, tuloy tayo sa verse 35, sabi dyan, siya'y umupo at tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi, kung sino man ang nagnanais na maging una, siya'y dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Alam niyo po kung anong revelation sa akin ng Lord dyan habang binabasa ko? Na-realize ko, sabi dyan, di ba, kung sino man ang nananais na maging una, siya'y dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Ang realization ko po dyan, yung salitang maging huli sa lahat, yung salitang maging lingkod ng lahat, meron nang nakagawa niyan. Alam niyo po, meron na pong nakagawa niyan. At kahit si JB, kahit si Ate Kathleen, kahit ang bawat isa sa atin po ay gawin yung very best natin para gawin yung maging huli sa lahat at lingkod ng lahat, hindi po natin mapapantayan yung ginawa yung ginawa nung tao na yun, nagkatawang tao na yun. At yun ang Panginoong Jesus. No matter how much na pilitin natin, sige nga po, punta po tayo sa New King James Version kasi sabi po sa New King James Version, sabi dyan, if anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all. Di ba pag maiisip mo, last of all and servant of all, minsan nga, pag nakapila ako, gusto ko lagi ako nauuna. Di ba? Servant of all, binigyan ako ni Lord, 1, 2, 3, 4, 5 pa lang na members ang binibigay sa akin ni Lord. Ayoko na agad maging servant nila. Di ba? Pero kung i-compare mo, kahit 1,000,000, 1,000,000, 1,200, di ba joke lang? Kahit gaano kadami pa na maging last ka, hindi mo makukumpara yung ginawa ni Lord na. Siya yung literal na naging last of all and servant of all. Why? Bakit po? Yung ginawa niya, ano bang ginawa niya para sa atin?
Hindi ba pahayag yon na ang ating Panginoon ay naging last of all and servant of all? Yung ginawa sa Kanya, di ba? Para lang maligtas tayo. Yung ginawa sa Kanya, para lang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi ba yun nagpapatunay na pinakita ng Panginoon sa atin na naging last of all siya and servant of all? Di ba po? So kahit anong gawin natin, kaya naging revelation sa akin ng Lord na hindi ako magiging dakila sa langit, pinakadakila sa langit, na hindi ka magiging pinakadakila sa langit dahil ang Panginoon ang pinakadakila sa langit. Sabi dito, if anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all. Wala sa ating magiging first of all dahil ang Panginoong Jesus ang una sa lahat. Amen po? Una sa lahat ang Panginoon. Why? Dahil sa ginawa niya para sa atin. Na hindi siya makasalanan, namatay siya para lang mapatawad tayo. Kaya siya naging una. Kahit bali-baliktarin mo pa yung mundo, hindi natin maihigitan ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Dahil kung gusto nating mahigitan ang ginawa ng Panginoon para sa atin, meron na tayo nagiging katulad. Kung gusto natin, na sinasabi natin, ay, magmi-minister ako sa maraming tao para talagang dakila ako, meron tayo nagiging katulad. At alam kong kilala niyo yung kung sino. Sino yun, Kuya JB? Opo. Yung demonyo. Si Satan, si Lucifer. Pag gusto nating maging dakila, meron tayong nagiging katulad. Dahil wala namang mas magiging greater sa atin. Ay, wala tayong karapatan. I mean, alam niyo yun, hindi tayo kailanman magiging greatest of all. Hindi natin pwede makuha yung description na perfect, na pinakamagaling, dahil hindi tayo yun. Amen? Ang pinaka-greatest, pinakamagaling, pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakadakila sa lahat ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Amen po? So, ninote ko dito, no? Sabi ko po dito, no one can be first. Sabi ko po dito, walang magiging una sa atin sapagkat ang Panginoon ang una sa lahat. No one of us or none of us can be the greatest in His kingdom because the Lord is the greatest in His kingdom. Mapapalitan mo ba ang Panginoon? Ire-replace mo ba ang Panginoon? Di ba hindi po? No, wala sa atin ang kayang mag-replace sa Panginoon. Kahit 10 beses ka pa magpapako sa krus, hindi mo pwedeng palitan kung anong ginawa ng Panginoon para sa atin. Because tayo, kung gusto natin maging greater, halimbawa, magpapako nga tayo sa krus ng 10 beses, hindi natin yun ginagawa to glorify the Lord at mapatawad yung mga tao. Ginagawa lang natin yun para maitaas ang ating mga sarili. Pero ang Panginoon, bakit siya naging greatest of all? Kasi ginawa niya yung pinapagawa sa kanya ng Ama without in His heart na sinasabi na gusto niyang may patunayan siya. Pero kaya niya ginawa kung anong pinapagawa ng Ama sa kanya ay para mag-glorify si Lord at higit sa lahat mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen po? So kahit anong gawin natin, we cannot replace what He has done for us. We cannot replace kung sino yung pinaka-greatest sa kaharian ng langit. Amen po? Kasi magtataka ka nga, bakit tinatanong pa nila kung sinong pinakadakila sa langit kung alam naman na nila? Imagine ninyo, di ba? Bakit tinatanong nila yun? So, na-realize ko po, yung one realization ko po doon, na kaya nila gustong malaman yun, kasi, ano po ba yung nauna kanina? Sabi ng Lord to enter the kingdom of God, di ba? Tapos yung sunod, pinakadakila. One thing na na-realize ko rin doon sa part na yun, when you are not contented doon sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, mag-yearn ka for something more. Pag hindi ka kontento sa kung anong ibibigay ng Panginoon, mag-yearn ka for something more. Kasi si Satan nga, di ba, hindi siya nakontento na nandoon siya sa kaharian ng Panginoon. Tumutugtog siya. Pero anong sinabi niya sa Isaiah chapter 14? Verse 13. Sige nga, pupunta po tayo. Isaiah chapter 14, verse 13. Di ba po,
when we are not contented, kasi yung pag-enter sa kingdom of God, blessing na yun eh. Sino po ba ditong para sa kanila, blessing yung makapasok sa kaharian ng Diyos? Di ba lahat naman po tayo? Pagpapala ang makapasok sa kaharian ng Diyos dahil hindi lahat sa atin, hindi lahat ng tao makakapasok doon. Pero when hindi tayo contented na makapasok sa kaharian ng Diyos, we yearn for something more. Yung isip natin, nag-iisip ng mas higit pa doon. Dapat nasa puso natin na dapat kontento na tayo makapasok doon eh. Pero dahil sa nagde-desire tayo for something greater, for something more than that, na hindi natin na-appreciate yung ginawa ng Panginoon para sa atin, nagiging katulad tayo ni Satanas. Ano bang ginawa niya? Sige nga po, RTPV. Sige nga po, sabi dyan, Sinabi mo sa iyong sarili, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. 14, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kaitaas-taasan. Diba? When we are not contented, tapos niisip pa natin, sino ba pinakadakila sa langit? Nagiging ganito tayo. Diba? Imbis na masaya tayo na alam niyo yun, hindi natin nare-realize kung gaano ka-great na blessing yung makapasok lang sa kaharian ng Diyos. Tapos tatanungin, sinong pinakadakila sa kaharian mo? Diba? Bilang mga tapat na tagasunod, bilang mga Kristiyano, dapat hindi natin maging tanong sa Panginoon kung sinong pinakadakila doon. Dahil nga ang Panginoon ang greatest. At wag na wag kakalimutan ng bawat isa sa atin. Na tayo, bawat isa sa atin dito, naglilingkod tayo. Naglilingkod lang tayo sa Panginoon. At walang, alam niyo yun, itong ginagawa natin para lamang to sa i-glorify ng Lord, hindi sa ikagagaling natin. Hindi natin ginagawa ang ministry natin. Hindi natin ginagawa na nagsishare tayo sa mga tao. Hindi natin ginagawa na tayo naglilingkod sa Diyos para lamang patunayan sa mga tao na magaling tayo, para lamang patunayan sa mga tao, ay magaling ako kumanta, ay magaling ako sumayaw, ay magaling ako sa lahat ng bagay. Kundi ginagawa natin lahat ng ito para sa kaluluwalhati ng Diyos. Amen po? Katulad ng Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos, di ba po? Nagkatawang tao, bakit niya ba ginawa yun? Para lang sa ikaka-glorify ng Ama niya sa langit. Amen? Alam niyo po, dito ko rin napatunayan na kaya talaga binigyan si Lord Jesus ng name above every name. Kaya siya binigyan ng ganun dahil sa humbleness niya. Amen po? Dahil sa, alam niyo si Lord, hindi natin maikukumpara talaga kahit kanino yung ginawa niya. Kasi, sige nga po, punta tayo sa Luke chapter 22, verse 26. Hindi natin makukumpara yung ginawa niya Kasi, di ba, sabi niya, pag nagpakumbaba, magiging pinakadakila. So, siya na unang gumawa nun. Sabi dyan, ngunit hindi ganoon ang, sige nga po, sa halip pinakadakila. Ayan, sabi dyan, sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa at ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Next verse, sabi dyan, sino ba ang higit na nakakataas? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit, ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. So, pinakita dito sa atin ng Lord, di ba? Na talagang siya, kung siya na greatest, kaya niya magpakumbaba, di ba dapat tayo ganun din? The Lord never desired, kailanman hindi dinesire ng Lord na, sige, magpapapako ako sa krus para makilala ako ng lahat ng tao na ako si Jesus, ako yung Savior. Hindi naman ganun, di ba? Hindi sinabi ng Lord na, sige, ako yung magkakatawang tao na Diyos para sabihin ng mga tao, ako yung Diyos na nagkatawang tao, na nagpunta sa mundo para maging flesh. Para makilala ako, para maging famous ako, para may mapatunayan ako, para may ma-prove ako. Hindi po, di ba? Alam mo po, dito po ako naniniwala na kaya niya nakuha yung name above every name dahil sa humbleness ng Lord na ipinakita sa atin. Lahat ng ginawa niya dito sa mundo, hindi niya yung ginawa para sa sarili niyang ikaangat, ikatataas, kundi para sa ika-glorify ng kanyang Ama na nasa langit. Amen po? Sige po, punta po tayo sa, asa na ba yun dyan? Wait lang. John chapter 12 verse
verse 49. Etong verse na to, 12, verse 49. Itong verse na to, pinapatunay sa atin ng Panginoon na everything, lahat ng sinabi niya, ginawa niya, kinilos niya dito sa mundo, ay hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang Ama, para mag-glorify ang kanyang Ama na nasa langit. Sabi dito, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang pinapasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag. Mga kapatid, dapat maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. In every ministry na ginagawa natin, in everything na ginagawa natin inside the church, outside the church, sa work, sa lahat ng ginagawa natin, huwag natin gawin for our personal gain. Huwag natin gawin para sa sarili natin. Gawin natin para sa Diyos. Para sa ikararangal ng Diyos. Maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. Diba? Ang Panginoong Jesucristo, kung marirealize ninyo, siya rin yung dinescribe doon na maging katulad ng isang bata. Why? The Lord Jesus, pure siya. Sa mga kasalanan, di ba? Bagamat makasalanan ang mundong ito, bagamat siya'y inusig, bagamat kung ano-ano pinagawa sa kanya, hindi yun naging dahilan upang siya'y magkasala. Dapat maging ganun po tayo. Amen? Kaya nga hindi tayo magiging greatest in the kingdom of God eh. Dahil ang Panginoong Jesucristo, kung babasahin niyo yun, siya'y naging katulad ng isang bata, di ba po? Na talaga sumunod siya sa Ama, lahat ng ways niya undefiled, lahat ng ways niya according sa kung anong sinabi ng Panginoon sa kanya. And tayo bilang mga isang Kristiyano, hindi natin ginagawa lahat ng gagawin natin para maging dakila, para tanungin sa Diyos kung sinong pinakadakila sa kaharian niya. Kundi gawin natin ito dahil nais natin na makamit yung pinangako sa atin ng Lord na buhay na walang hanggan. Di ba po? So let us be like Jesus. Para rin siya naging isang little child. Di ba po? Little child na sumusunod lang sa kung anong sabihin sa kanya ng kanyang Ama. Hindi niya ginawa ang lahat ng bagay para mapapurihan. Kundi ginawa niya ang lahat ng bagay para sa kanyang Ama, para sumunod sa kanyang Ama. Amen po? So as Christians, di ba po, dapat natin gawin kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi dahil gusto natin maging greatest, but because we are His children, di ba po? Yun ang nararapat na gawin ng mga anak ng Diyos, ang sumunod sa Kanya. Di ba po? At hindi naisin na sa pagsunod sa Panginoon ay maging dakila siya. Di ba po? Konti na lang kantahin ng dakila siya, di ba po? Pero alam niyo po, ang Panginoon lang talaga ang dakila. Kahit kung sino man dito sa atin very anointed, hindi niya mapapantayan ng Panginoong Jesucristo. Amen po? When we are, alam niyo po yun, nagsisik tayo sa something greater than doon sa binigay ng Panginoon sa atin, magiging katulad tayo ng mga tao na, alam niyo po, one by one, di ba, ngayong generation natin, paunti-unti ang dami nagpo-proclaim na sila ang Diyos. Marami nagpo-proclaim na ako ang Diyos. Di ba? It's because nagde-desire sila ng far more greater recognition. Pero sa totoo, ang pinaka-greatest lamang ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya huwag po natin kakalimutan yun. Amen po? So yun lang po. Maraming salamat po sa Panginoon sa mensahe niya para sa bawat isa sa atin sa oras na ito. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoong Jesus?